Okay, so now let's solve another problem using double integration method ulit. So assume a constant value of, ayan, yun, E and I given na individually. So determine the slope at B and C and deflection at B. Okay, so for DIM, anong gamitin natin? Left to right tayo or right to left? Pwede naman. Pag right to left, kailangan kong kumpletuhin. Sige. So kapag nag left to right tayo, kailangan mo kumpletuhin kasi yung yung uniformly distributed load. Kasi hindi definite kung ano siya, para magiging conflict yung kung saan siya nag-end. So dito na lang tayo. Sa left to right tayo. Okay? Solve natin 'yan. Dito tayo maglagay. Para din na natin kailangang i-solve yung reactions, ano? Pwede 'yun. Ayan. So this, pangalanan natin 'tong x. Tama ba? Sige, okay na 'yan. So pangalanan natin 'tong x. Okay? So paano 'yan? So dito tayo magmumula. So positive kapag pinapangiti yung beam. So lahat 'yan, ano, lahat 'yan negative. Wala kang reaction dito. So sige. EIY prime, y double prime rather, is equal to the moment. Paano yan? EIY double prime is equal to moment, so that's negative 40. O, kilonewton meter na tayo dito. 40 times x minus this one. So ito, magiging, yung UDL natin, 30 times, ang meron ka lang dito is x minus 2. Tama, x minus 2. Yan lang yung moment arm mo. Negative 40 times x, then ito, negative 30 times x minus 2. Kasi ito lang yung kailangan mo na part. Then, para ma-moment yun, this is just the area pa lang or concentrated load yung resulta na itong UDL. So, 30 times x minus 2. So, multiply mo ulit, then kalahati nun. So, x minus 2 over 2. Multiply mo ulit, then over 2. Or pwede mo na siyang isulat as, dito na lang sa baba. So that's negative 40x, then minus 30 divided by 2. That's 15, then x minus 2 squared. Alright? Ayan siya. Then, apply tayo integral both sides. Actually, ano pala, EIY prime. EIY double prime. Okay, so apply tayo integral both sides. Integrate natin. Integrate natin with respect to x. So, this one will be EI y prime is equal to, ayun, negative 40. Integrate natin si x squared over 2. Then minus 15 times, integrate natin yan, x minus 2 cube over 3. Cube over 3. Alright? So, pag sinimplify ulit natin, EI y prime is equal to negative 40 divided by 2, negative 20. X squared, actually, nakalimutan ko, plus C1. Okay, then minus 15 divided by 3, 5. X minus 3, x minus 2 cube. Then integrate plus C1x plus C1 x, then another wait lang. Ha? Okay. Okay. Sinimplify pa lang pala natin, no? Negative 40 divided by 2, okay, 15 divided by 3, okay, C1 pa lang. Okay, so next, integrate ulit natin yan with respect to x.
So that will be EI y is equal to negative 20 x cubed over 3 minus 5 x minus 2 to the fourth. Kasi squared na siya kanina, 3 fourth, over 4 plus C1x plus C2. Ayun. So, ayan, simplify natin. EIY is equal to negative 20 third, 20 over 3. Then x cubed minus 5 fourths. 5 fourths ng x minus 2 to the fourth. Then plus C1x plus C2. Ayan. So, kailangan na lang natin i-solve si C1 and C2 using boundary conditions. So, at x equals, wala dito kasi dito tayo nagmula x, pala left tayo. So, at x equals 3, 4, 5. At x equals 5, ang deflection doon is 0. Right? So, isusulat natin yan. Ganun lang din, EIY. So, at x equals 5, y is 0. Walang deflection doon. So, x equals 5, 5, 5. So, ayun. Ayun pala. Di natin makaltek to. So, sige. Lagay na lang natin yung magiging value. So, 0 equals, lagay ko na yung pwede i-input. So, negative 20 over 3 x cubed. Negative 20 over 3 x cubed. Negative 20 over 3 x cubed minus 5 fourths. 5 fourths ng x minus 2 to the fourth. X minus 2 to the fourth. Then, ayun na. Yun lang. Yan lang yung constant eh. So, x equals 5 meters. So, okay. Ito na lang. So, negative, para i-caltech na lang din. 11215 over 12. 11215 over 12. Okay, then plus C1x. So, C1, C2. So, si C1 ay, wala. Yun nga yung ano, x is 5. 5C1 plus C2. Okay, that's the first equation. For the second, yun, slope naman kasi alam natin na fixed yun eh. So, at x equals 5, yung slope naman yung 0. So, still, ito pa rin yung gagamitin na, ito naman yung gagamitin natin. Okay. Ayan, tatanggalin ko lang yung integral. So, negative 20, x squared, then minus 5x. Okay. Ayan. So, y prime, 0. So, 20. Ito, 5, pasok. So, si C1 pala agad makukuha pala natin, no? Pwede pala kung dito na agad natin ginamit, no? Ayun. So, pwede pala natin makuha agad si C1. O, paano yan? Huwag na mag-shift. So, lipat na lang tong 20x tapos yung 5x. So, that's 20 x squared. Then, positive na rin yung isa. 5 times x minus 2. 5 times x minus 2 cube. Wherein ang x mo ay 5 din. So, that's 635. Pag nilipat mo doon, 635. So, yun na. C1 equals 635. Anong unit yan? So, para ano lang yan? Integrate mo lang to. So, Newton meter squared, no? Yan, EAY prime yan eh. Ayan, kilonewton meter squared. Ayan, so yan yung C1. Mapapalabas mo na si C2 dito. Using C1 as 635. Tama, di ba? 635. 20x squared plus 5x minus 2. Okay? Okay, so ang C2 natin ay, ito, lipat to doon. 11215 over 12. Then, pag nilipat mo siya sa kabila, positive, then times, or minus pala, minus 5 times 635. Oh, negative pala si C2. Tama? 11,215 over 12.
Pag nilipat doon, so si C2 ay negative. So C2 natin magiging negative 26885. Negative 26885 over 12. Tapos, ito, i-integrate mo ulit yan. So, kilonewton meter cube na to. Ganun. Yan yung C1, C2. Meron na tayo niyan. So, pwede nating masulat yung slope and yung equation. Deflection equation. Ang sa slope natin, ito yun. Ito ko na lang ulit kunin. Okay, so ito na siya. Piy prime na to. So si C1, palitan natin ang value. So si C1 ay, ano yun? 635. Plus 635 pala to. Okay, then yung EIY naman, dito lang siya. Ang EIY natin ay C1X and C2. So si C1 ay 635. C1X ay 635X. Then ang C2 ay yun nga, 26885 over 12. So ayun na. Gato na tayo. Pwede na natin ma-solve ang hinahanap. Slope at BNC. Ito yung una. For the slope at BNC. At ano yung B? At for B, baga slope at BNC, no? Slope at B is yung ano, at x equals, alin yung B? X equals 2 kasi galing tayo sa C, di ba? Tama? Galing tayo sa C, so x equals 2 yun. Pag ganito yung expression natin. So, pag ganyan, ito lang yung matatanggal, x minus 2. So, over EI, lagay na natin yung naka-EI natin dito. So, ayusin muna natin. Tignan natin yung sa EI. So, ang EI natin, dapat naka-kilonewton ano to. So, convert na natin. So, 200 gigapascals. Gawin ko tong, ano ba, kilonewton, di ba? So, sige. Gawin kong megapascals to. Okay, 200,000 times 10 to the third Newton per square millimeter. Yan pag megapascals. I-multiply natin by I na 410. 410 times 10 to the 6. 410 times 10 to the 6 mm to the 4th. Ayan. So, cancel to. Mm squared. So, Newton mm squared. Ayan. Pero, ko-convert natin ulit yon kasi dapat in the form of ano tayo. Or, ano pala, no? Ito pala yung ko-convert natin. Yung baba. Sige. Ano na to? Ano na ba to? This one is sige. Substitute natin values. 200 times 10 to the third times 410 times 10 to the sixth. So 8.2 times 10 to the 13. 8.2 times 10 to the 13 Newton meter squared. Newton millimeter squared. Okay? Dot X. So ito kasi, ayan. Classify ulit natin. Tignan ulit natin. Diba, that's naka-kilonewton meter na tayo dyan. So, unang integrate, EIY prime. Ito muna. Ito naka-kilonewton meter. Yung sunod na kilonewton meter squared. Then yung sa sunod, itong last, naka-kilonewton meter cube. So, ibig sabihin,
Ito yung ko-convert natin into Newton millimeter para ito makuha natin naka-slope and deflection na. So, ito yung ko-convert natin. Okay, so lagay ako ng conversion factor dito. Per kilonewton meter. So, alam natin that 1 kilonewton, 1,000 newton. And then 1 meter. O, ibig sabihin, multiply mo lang pala ba yan, ano? 1,000 millimeter. Pero ito, kilonewton tanggal. Pero itong meter, since naka-square yan, isi-square ko rin yung buong to. So, ibig sabihin, anong lalabas dyan? So, ang lalabas dyan is, so 1,000 times 1,000 squared lang. Multiply mo lang pala ng ganyan. 1 times 10 to the 9. So, yun lang yun. Yung kilonewton meter square mo, pag minultiply mo sa 1 times 10 to the 9, so yun na, converted na siya. Itong buong to ay maging 1 times 10 to the 9 lang yan. Okay? So, ayan. Pag ganun, ito na yung unit mo. Ito na yung magiging, wait lang, wala ba ako? Ayan, yung meter squared tanggal. So, Newton millimeter squared na yan. So, ayun, naging Newton millimeter square na siya. Parehas na sa kanina. Pag ganun, ayan ano na yan? Yan yung prefer kasi natin Newton millimeter squared. Ayan. So, ibig sabihin, times mo lang sa 1 times 10 to the 9 yung mapapalabas mo dito. Sige. So, ang AI natin ay, ayun nga. Balikan natin yan. So, that is 8 times 10. 8.2 times 10 to the 13. Ayan. So, simplify. That will be negative 20 x squared minus 5 times x. Wala na pala yun. Nag-0 yun. So, plus 635 na lang. Then, divide mo sa EI. Yung take note, dapat yan nakamultiply yan sa 1 times 10 to the 9. Okay, so x natin ay, ano yun? X equals 2. Then, ang EI natin ay, ano yun? 8.2 times 10 to the 13. Ayan. So, ito yung slope niyan. 0.0067. Sige, since una yan, so yun, y prime at b. Since una yan, convert natin yan to radians. Ay, to degrees. 0.0067677. 67 ulit. 67. 0.00677. Tama ba? 677. Okay, so para magawa yan nating angle, so multiply by 180 over pi. Para makancel yung radians. Oops, kamali na naman. Ayan. So that's 0.388 degrees or 0.388 degrees. Ayan yung slope at B. For the slope at C, ganun lang din. Gawin natin. So slope at C, medyo malayo ng pagkalagay ko. No? Lapit ko. Ayan. Okay. So for the slope at C, ano naman yun? Y prime at C. So ano yung distance na nun? So ang C ay, 0. Yan. X equals 0 pala yan. At X equals 0. So ibig sabihin, tanggal to. Ayun. Ano siya? Adi yung constant lang pala yun. 0 to. 0. Di ba? Yung C1 lang pala yun. Ano yan? Again, ito, 8.2 times 10 to the 13. 8.2 ba? Okay. So, ayun. Di yung constant lang yan na 635 all over
Ayun, yan nasa E. Ayun. Oops, nakalimutan. Times 10 to the 9th. Ayun, 0.0077. Ayan. Lagay ko nga dito yung pag-multiply natin. Times 10 to the 9th. Times 10 to the 9th. Ayan. So, ang y prime at c is equal to that. 0.0077. 0.0077 radians or in degrees, 0.0077 times 180 over pi. Oh, piya, mani. Popcorn. Okay, 0.444. 0.444 degrees. Ayan naman yung answer natin. Okay, match-check natin yan pag ginamitan natin ng ibang deflection methods. So, sunod ay yung deflection na equation. Tinatanong, deflection at B. Oh, hindi sa free end yung tinutukoy. Yung sa B lang talaga. Okay. So, kapag ganito, pusod ko lang konti pala. Ayan, kasi may multiplier tayo dyan, di ba? Okay, ito naman yung kapag, ano naman, yung ganito siya. Yung sa deflection na part naman, baga. Okay, so, okay. 1 kilonewton, it's 1,000 newtons. Then, 1 meter, 1,000 millimeters. Ayun, so, anong nangyari? Kilonewton, meter. Oh, ito yun, i-cube mo to. Cube mo naman yan. So, Newton, cubic meter na yan. Newton cubic millimeter rather. So, that is just 1,000 times 1,000 na naka-cube. Ayun. So, 1 times 10 to the 12. Yun naman yung pan-multiply mo. 1 times 10 to the 12. So, yun ang tandaan kasi madalas ganyan yung problem eh. Newton millimeter cube. Yan. 1 times 10 to the 12 naman ang multiplier mo sa deflection. Ayan. So, multiply mo to lahat ng 1 times 10 to the 12. Or times 10 to the 12 na lang. Ayan. So, ang EI, so yun pa rin 8.2 times 10 to the third. Ayan. So, y prime natin, ay y natin at b. Ano pala yun? So, y at b ay anong x? X equals 2 ulit. Tama? Same pa rin siya. So, may mga matatanggal dito. Yung 2 minus 2, of course, wala na yan. Then, yun lang. Okay. So, substitute. So, negative 20 over 3 x cube plus 635x minus 26,885 over 12. Then mamaya over e, then naka times 10 raised to 12 yan. 1 times 10 to the 12, so x equals 2. Yeah, hindi ko naman na kinumpit pa sa yun kanina. So, ayan. So, this is the deflection. Downward din. Obviously, cantilever yun. So, that is what? 12.485. So, negative 12.485 millimeters. Negative 12.485 millimeters. And that's it. So, ayun. O, sige, tingnan natin yung magiging elastic curve na to. Gawa natin na ito yan. So, syempre, fix dito. So, straight line yan. Horizontal yan dito banda. Horizontal pa yan. Then, saka nag-deflect. Palaki ng palaki. Ito horizontal. Then, ito horizontal. Then, yun. Ito pa ganyan siya. Isang diretsong ganun. Ganon.
Ayan. So, ang maximum deflection, obviously, nasa free end. So, dito lang yung delta B. And 12 millimeters na raw dyan. True ba? Tignan natin. Kung same din mapapalabas natin using other methods. Susunod ko is yung conjugate. By conjugate method. Conjugate beam method. That's it.